Kulang na sa player, mawawalan pa ng coach ang TNT Tropang 5G bunga ng isang rule sa PBA kung saan nauna nang nabiktima si Bubelga ng Rain or Shine at Jericho Cruz ng SMB. Ayon sa balita, suspendido umano si Coach Chot Reyes ng isang laban dito sa semis ng PBA Philippine Cup bunga ng ilang technical foul na naitawag sa kanya. Ibinulgar naman ni Jamie Malonzo ang naging rason ng kanilang pagkatalo sa SMB sa Game 4 na ayon sa kanya ay mas husay nilang pag-aaralan para magawa ng paraan sa mga susunod na bakbakan. Banggit pa niya, ayaw na umano nilang makarating sa Game 7 ng bakbakan versus SMB at ang ilan nating mga kababayan naniniwalang scripted umano ang laban ng SMB at Gin Kings. Pansin pa nila, hindi na umano nakakuha ng kampyonato ang Ginebra matapos mawala si Sistan sa kanilang hanay. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Base sa inilabas na report, walang Coach Chot Reyes na gagabay sa kanyang koponan ngayong gabi, Biyernes versus Rain or Shine ni Coach Yang Giao. Ang pagkawala umano ni Coach Chot ay resulta ng patakaran na ipinatutupad umano ng pamunuan ng PBA kung saan nauna nang tinamaan si Bubelga at Jericho Cruz. Tanong, ano ang rason ng pagkawala ni Coach Chot sa Game 5 ng TNT at ng Rain or Shine? Tutukan natin ang report ni Jerry Ramos sa Spin. Mamimiss ni Coach Chot Reyes ang Game 5 ng semi-final series kontra Rain or Shine matapos siya makapagtala ng kabuuang 5 technical fouls sa season-ending tournament. Kinumpirma ni PBA Commissioner Willie Marcial sa Spin ang suspension base sa probisyon ng rulebook ng Liga ukol dito. Matagal nang nasa rulebook ng PBA ang suspension para sa mga nakakakuha ng 5 technical fouls at kabilang sa mga kilalang naging biktima nito sina Rain or Shine veteran Bubelga at Jericho Cruz ng San Miguel Beer. So mabigat to, walang duda po yan. Isipin mo isa na lang ang kailangan nilang ipanalo versus Rain or Shine. Pero dahil sa ikalimang technical foul na nakuha ni Coach Chot Reyes, medyo nanganganib sila mamayang gabi ngayong gabi po yan. Of course, andyan naman yung mga assistant niya, di ba? Pero hindi pwedeng ikaila kasi na iba yung full-time coach na katulad ni Coach Chot Reyes. Dagdag problema po ito sa TNT Tropang 5G. Unang-una, wala na yung ilan sa kanyang mga player, di ba? Tapos ngayon, wala din siya. Hindi siya pwedeng sumama sa bench ng kanyang team. Big deal to para sa TNT Tropang 5G, mga ka-playoff. Kaya siguro, lulutuin muna ni Coach Chot ang kanyang game plan ngayong gabi, tapos ipapasa niya sa mga assistant niya. Tingin natin, ganun na posibleng gawin nila. Depende nila siguro kung paano i-execute ng kanyang players kahit wala siya sa court, di ba? Yung mga player niya, alam natin, gigil na rin sila na tapusin ang series nila versus Rain or Shine. Isa na lang kasi Kaya naniniwala tayo, nagagawa ng paraan si Calvin Abtana kasama si BGR, si Poy Eram, at iba pang nag-step up sa mga nagdaang bakbakan para mapunan ulit nila yung kakulangan, yung kawalan nila sa player ngayong Philippine Cup. So good luck sa kanilang dalawa ng Rain or Shine. Kung suspendido si Coach Chot Reyes na isang laban bunga ng ilang technical foul na nakuha nito, ibinahagi naman ni Jamie Malonzo ng Barangay Ginebra ang naging dahilan ng kanilang pagkatalo versus SMB sa Game 4. Pagkatalo na nagbigay ng momentum sa grupo ni Junmar Fajardo. Tanong, ano ang nakikitang rason ni Jamie sa pagkatalo nila versus SMB? Tutukan natin si Jamie Malonzo sa report ni Romel Fertes Jr. na Inquirer. Maganda yung pinakita nila at sa tingin ko mas kaya pa naming pagbutihin. Pinayagan namin kasi namin na maka-score sila ng 50 points sa first half na hindi talaga namin layunin. Gusto namin mas mababa pa dun eh. Sa depensa sa palagay ko marami pa kaming pwedeng ayusin dun. Alam ko uwi yung mga kasama ko, magpapahinga sila. At pagbalik nila, alam natin, gusto nilang manalo. Ayaw na namin umabot pa ng Game 7, kaya repasuhin namin yung mga pagkukulang namin. Itatama yung mga ilang bagay at babawi kami. Sino ba naman ang gustong umabot ng Game 7, di ba? Yung SMB for sure, hindi rin nila goal na umabot sila ng Game 7 eh. Gusto rin nila hanggang kaya nilang pataubin ang kalaban, etong Gin Kings, etong Barangay Ginebra, gagawin na nila, di ba? So, pareho naman sila ng goal. Alam ng SMB na mahirap kalaban ng Ginebra sa dikdikang laban or yung Game 7. Ang dami nilang followers na posibleng maging sandata ng grupo ni Coach Team para kuhanin yung upuan sa finals kung aabot sila ng Game 7, di ba? Sa kabilang side, kaya din naman ng SMB na pulbusin ng Barangay Ginebra kahit makarating sila sa Game 7. Kaya nilang kalmahin ang sarili sa kabila ng matindi sigawan ng crowd pabor sa Barangay Ginebra. So ibig sabihin, pareho lang sila dyan. Pero kung susuriin mo ang pahayag ni Jamie Malonzo, pag-aaralan nilang mabuti yung nangyari sa Game 4 para mas maging maingat na sila sa Game 5 at sa mga susunod na bakbakan. Yung depensa nila kung malas sa bakbakan nanalasa yung SMB, hindi nila napigilan na kumamada ng malaki. Base sa stats, hawak ng SMB ang mataas na record sa opensa ngayong season. Pangalawa yung Rain or Shine.
Kaya tingin ni Jamie Malonzo, kung mapipigilan nila ang opensiba ng SMB, may laban sila dyan. Posibleng manalo sila. Pero kung hindi nila magawa yon, kung mauulit lang yung nakaraang bakbakan, may tulog ang Barangay Ginebra ni Coach Tim Cone. So again, good luck sa kanilang dalawa. Habang aminado si Jamie Malonzo na nagkulang sila sa depensa laban sa SMB, naniniwala naman ang ilan nating mga kababayan na scripted ang laban ng SMB at Gin Kings. Hirit pa nila, hindi na raw nanalo ng kampyonato ang Barangay Ginebra matapos matrade si Sistan sa Terra Firma. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin ang pahayag ni Anonymous sa comment section ng Playoffs sa Playoffs YouTube channel. Scripted yung laban ng SMB at Barangay Ginebra. Simula nang mawala si Stan Hardinger sa Ginebra, hindi na sila nag-champion. Pumapasok sila sa finals pero talo pa rin. Walang depensa si Blanc. Puro lang siya talon-talon. Paano sila magcha-champion? Iba pa rin talaga si Bulldozer nung nasa Ginebra pa siya. Okay, so siguro unahin natin yung scripted. Siguro ito yung effect ng paghawak ni Alfrancis Chua sa SMB at Gin Kings, di ba? Siya kasi yung sports director ng kumpanya kung hindi tayo nagkakamali. Kaya malimit, iniisip talaga ng ilan nating mga kababayan na scripted or bigayan ng dalawa, Ginebra at SMB. Pero ako personally, hindi tayo naniniwala sa mga ganitong speculation eh. Walang nag-e-exist na ganito sa RSA Group. Yung SMB, gutom sila sa kampyonato mga ka-playoffs. Last year pa natalo sila sa Meralco, di ba? Dito rin sa All Filipino. Yung Ginebra, mas gutom sila sa kampyonato mga ka-playoffs, ha? Ilang beses na kasi silang bongkya sa TNT ni Coach Chot Reyes eh. Ibig sabihin, parang ang labo naman ang hinala ng ilan nating mga kababayan. Ang babaw kung tutusin. Lahat ng player at coach, gusto nilang manalo sila ng championship. Ayaw nilang matalo. Achievement po nila yan eh. Kaya tingin natin, malabo talaga na magbigayan ng sino mang magkapatid na kumpanya. Lalo na kung andito silang dalawa sa semis at naghahabol ng kampyonato, di ba? Gagawa sila ng paraan para mas maging competitive ang laban. Pero hindi nila gagawin na ibigay ang panalo sa kapatid na kumpanya or prangkisa. Yun lang naman siguro yun sa akin. Pero nire-respeto naman natin ang opinion ng lahat. So guys, maraming salamat.